Kabanata 10 ang pot ni Lawrence ay hindi tumitigil sa mga kaibigan, kasamahan o taksil na kasintahan. Ngayon, ang itim na usok ng kanyang galit ay gumagapang pabalik sa sarili niyang dugo, sa kanyang pamilya. Isang matinding panghihinayang ang bumabalot sa kanyang kaluluwa dahil ang kanyang kuya na si Levin, ang pangalawa sa panganay, ay hindi na niya maaabutan. Noong 2012, habang kinakapapa ni Lawrence ang mundo bilang isang bagong bulag na masahista, niloko siya ni Levin. Ginamit nito ang pagtitiwala ni Lawrence bilang gabay sa mga transaksyon sa bangko upang limasin ang kanyang ipon at makapuntang Dubai. Ngunit ang hustisya ng tadhana ay nauna na kay Lawrence. Namatay si Levin sa isang malagim na motorcycle accident sa Dubai. Dala ang perang ninakaw sa bulag niyang kapatid. Dahil dito, ang dobleng bigat ng pot na para sana kay Levin ay ibinuhos ni Lawrence sa kanyang ate na si Lana. Si Lana, na ngayon ay nasa Texas, USA bilang isang caregiver, ay naging kasabwat sa panloloko. Ginamit ni Lana ang pamimeke ng pirma ni Lawrence upang kondohan ang kanyang pangarap na makarating sa Amerika. Ang inggit nila sa katalinuhan at sipag ni Lawrence noong ito ay doktor pa ang naging mitsa ng kanilang kawalan ng sikmura. Ang bunsong kapatid na dapat ay inaalagaan nila ay ginawa nilang gatasan. Sa isang tahimik na gabi sa Texas, habang nag-aalaga si Lana ng isang matandang pasyente sa isang malawak na mansyon, biglang lumamig ang paligid. Ang mga monitor ng pasyente ay nagsimulang maglabas ng nakakangilong huni ng static. Lana, masarap ba ang buhay sa Amerika gamit ang aking mga mata? Napatalon si Lana sa takot. Ang boses ay garalgal, puno ng pighate at tila nanggagaling sa bawat sulok ng madilim na pasilyo. Lawrence? Imposible. Patay ka na. Ang bawat pirma na pineke mo ay bawat hiwa sa aking kaluluwa. Bulong ni Lawrence habang dahan-dahang lumilitaw sa anino. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot na yon. Ang dugo ang hospital gown ay tila naging itim na basahan at ang butas sa kanyang sentido ay naglalabas ng mga uod na kulay ginto, simbolo ng perang ninakaw sa kanya. Dahan-dahang lumutang ang mga bank statement mula 2012 sa harap ni Lana. Ang mga pirasong papel ay naging mga matatalim na talim na nagsimulang pumalibot sa kanya. Naaalala mo si Levin, Lana? Nauna na siya sa impyerno. Ngayon, ikaw naman ang sisingilin ko para sa inyong dalawa. Isang dugo ang ballpen ang kusang lumutang at marahas na itinusok sa mga palad ni Lana. Pilit na ipinaparamdam ang sakit ng bawat pamipeking pirma na ginawa niya. Ang bawat dolyar na kinikita niya bilang caregiver ay naging mga mainit na barya na bumaon sa kanyang balat. Tila sinusunog ang kanyang pagkatao. Sabi mo ay gusto mong mag-alaga ng matatanda. Wika ni Lawrence habang ang matandang pasyente ni Lana ay biglang bumangon. Ngunit ang mukha nito ay naging mukha ni Lawrence na naagnas. Ngayon, alagaan mo ang iyong sariling kamatayan. Sa isang mabilis na kumpas, ang mga kable ng medical monitors ay pumuluot sa leeg ni Lana. Ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-flicker hanggang sa maging purong kadiliman. Ang parehong dilim na ipinaranas nila kay Lawrence habang ninanakawan nila ito. Ang psikolohikal na trauma ng pagkakanulo ng sariling kapatid ay ibinuhos ni Lawrence sa isipan ni Lana. Hanggang sa ang tanging marinig nito ay ang hiyaw ni Levin sa aksidente sa Dubai at ang sarili nitong mga kasinungalingan. Nang matagpuan si Lana sa mansyon sa Texas, siya ay nakahandusay sa sahig. Walang sugat, ngunit ang kanyang mga kamay ay naninigas sa posisyon ng pagpirma at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa purong kaputian. Sa screen ng kanyang laptop, nakasulat ang isang huling mensahe. Forged by greed, sealed in blood. See you in hell with Levin. Love, Lawrence.